Itinuturing na ikalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo. Pero, perwisyo naman kung ituring ng mga residente ang minahang pinagkukunan nito sa Brooks Point sa Palawan. Apektado na raw kasi ang kanilang kabuhayan pati na kalusugan. Tinutukan yan sa special report ni Jonathan Andal. Kung maipagpapatuloy ang pagsira ng kabundukan namin, masisira po yung source ng aming pagkain. Kaming mga katutubo, pag may sakit, doon po kami kumukuha ng lunas. Hindi na kami makalaba. Itim-itim na talaga ang tubig doon. Kung may balang kami malilipatan, lilipat na kami. Sa asul na karagatan ng Brooks Point, Palawan, may humahalong kulay putik na tubig. Dito pa naman nakatusok ang mga kawayan na pinagsasabitan ng mga pangtrap sa lobster fingerlings na isa sa kabuhayan ng mga katutubo rito. So ito po yung tinatawag ng mga lobster trap. Mga bato po ito na may mga butas-butas. Diyan po pumapasok yung mga similyan ng lobster. Pero ang problema ngayon ng mga katutubo dito sa may Brooks Point, dahil nga makapal na yung putik doon sa dagat, pati yung putik pumapasok dito sa mga butas-butas. Sabi ni Kuya, pati yung mga talaba, namamatay na rin? Opo. Dahil Dahil po doon sa putik na nalalagyan na po yung laman ng talaba. Opo. Isa raw si Moharen sa mga pinakaapektado. Tinanggal daw ng minahan ang kanyang lobster trap nang gumawa ang mga ito ng pier na dadaungan ng mga barko na kakarga sa kanilang mga mina. Malaki na pong kawalan sa akin dahil minsan kumikita na po kami dyan ng tag 5,000, 3,000. Ay ngayon po, ako sa akin po ay talagang mula sa simula, nawala na po talaga ako. Siguro sir, galing sa pier. Pero pati raw kanilang kalusugan, apektado na rin ang minahan. Nagkakasugat na raw sa balat ang ilang naliligo sa maputik na dagat. Dati po wala naman. Nakakatikatigan ito kahit naliligo sila sa dagat. hindi Makati? masakit, pero Makati. Ito. Makati. Yun. Nitong Oktubre, nagmarcha na papunta sa minahan ang mga katutubo para ipanawagan ang pagsasara nito at harangan ng kanilang daanan ng mga truck. Pero nauwi ito sa gulo. Unahin lang namin sila pakainin ng nickel. Kung mabuhay sila sa kain ng nickel, di kami susunod kakain. Pare-pares na nickel kainin namin. Nickel ang minimina sa bayan ng Brooks Point. Sa buong mundo, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng nickel. Metallic substance ito na ginagamit para makabuo ng bakal, cellphone, baterya, pati na mga electric vehicle na isa sa panlaban sa matinding polusyon sa hangin. Kaya ang minahan dito na Ipilan Nickel Corporation naniniwalang sa halip na perwisyo, mas nakatutulong pa sila sa pagtugon sa climate change. Ang mundo ay papunta na sa paggamit ng mga renewable energy. Ang e-vehicle, yung Tesla ngayon, ay talagang napakataas ng demand ng nickel. Surface mining ang tawag sa pagmiminang ito ng Ipilan. Tatanggalin ang mga puno pero hindi malalim ang kailangan hukayin. Sabi ng Ipilan, 19,000 na puno na ang naputol nila rito na pinayagan ng DENR. Ngayon, hihingi ulit sila ng permit para pumutol ng dagdag na 8,000 puno. Pero sabi nila, sa bawat isang puno na pinutol nila, papalitan nila ito ng 100 piraso. Magkaroon kami ng mine rehabilitation siguro a year or 2 years from now. Ang minimina ngayong Mount Matalingahan ay isang watershed, protected area at ancestral domain. September nung nakaraang taon lang nagsimula ang malawakang pag-ukay dito ng Ipilan Nickel Corporation. Nakakuha sila noon ng permit sa LGU sa basbas ng nooy acting mayor ng bayan. Pero nang magpalit ng mayor, hindi na pinag-renew ng permit ang minahan. Ayaw natin mangyari katulad sa ibang lugar na sasabihin na develop nga siya, pero nagsasakripisyo naman yung mga tao. Noong nakaraang taon, nagbayad ng local tax ang minahan na abot sa 22 million pesos. Ngayong taon, sa tansya ng minahan, baka raw umabot sa 60 hanggang 70 million pesos ang ibayad nilang buwis sa munisipyo. Yung 22 million, isang kalsada lang yun eh. So walang impact yan sa amin.
Dahil walang permit mula sa LGU, naglabas ng cease and desist order ang munisipyo. Pero sabi ng Minahan, kompleto na sila sa requirements, kaya hindi raw nila maintindihan ang CDO ni Mayor. May isa pang bala ang munisipyo, ang cease and desist order na inilabas naman ng NCIP Mimaropa o National Commission on Indigenous People. Pero hindi rin daw ito sinusunod ng Minahan. Hindi sila nagre-respeto katulad sa amin. The order is not yet final and executory. Ang Korte Suprema naglabas na rin ng writ of kalikasan laban sa Ipilan pati na sa DENR at MGB o Mines and Geosciences Bureau. Natutuwa kami doon. Bakit? It's the Supreme Court who will really decide. So once and for all, makikita natin kung sino ba talaga yung tama. Itinatanggi ng Ipilan na sila ang dahilan ng makapal na putik at pagbabago ng kulay ng mga kalapit na sapa, ilog at dagat. Hindi rin daw sila ang dahilan ng pangangati sa balat ng mga naliligo sa dagat. Zero discharge po kami sa sa water namin. Kung meron man kayong nakikita na discoloration of water, meron naman kaming water sampling at test na nagsasabi na hindi po harmful at pasado siya sa government standard. Ipilan is a responsible mining company. Nitong October 23, nakausap ng Vice Mayor ng Brooks Point si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para idulog ang problema nila sa Minahan. Ang sabi ni Secretary ay ipapatawag niya kami. Gusto niya magkaroon ng meeting. Although open kami na magkaroon ng dialogue, pero kailangan ay maipatupad kung ano yung batas na dapat masunod. Kailangan ng intervention ng national government dito. Bago mangyari yung wag naman sana mangyari yung kinakatakutan ko na magkasakitan na ng gusto. Ilang linggo naming sinubok na kunin ang panig ng DENR pero sa huli ang tugon nila, hindi raw muna sila magkokomento tungkol sa issue ng Ipilan. Mula Brooks Point, Palawan, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.